Sa mahigit na 7,600 mga isla sa Pilipinas at sa 3 pangunahing mga pangkat ng isla, hindi may kakaila ang iba't ibang mga kagawian, kultura, tradisyon at mga grupo na meron ang ating bansa. Sa pagpasok ng mga dayuhan ay unti-unti nang naglalaho ang mga sinaunang gawi na namana pa natin sa ating mga ninunot katutubo. At sa modernong takbo ng ating mundo ay marami pa rin ang mga grupo ng katutubo sa ating bayan ang hindi paganap na niyayakap ang urbanismo, mga katutubo o grupo ng mga tribo na nagsasagawa pa rin ng mga lumang paniniwala, mga batas at kasuotan ng kanilang mga ninuno. Sa kabila ng hindi pagkilala sa kanila ng ilang nating mga kababayan na nasilaw na sa kinang ng salapi at kapangyarihan. At narito ang ilan lamang sa mga napakaraming tribo sa ating bansa. Numero 7. Aitas o Negritos. Ang Aitas o Agta o Aita ay isa sa mga pinakaunang tao na nanirahan sa ating bayan. Makikita sila sa kalat-kalat na bulubunduking bahagi ng bansa. Tinawag sila ng mga mananakop na Espanyol noon bilang mga Negritos dahil sa kanilang mga maitim na kulay. Ang mga Aitas ay napakahusay sa paghahabi at ang kanilang mga kababaihan ay maituturing na eksperto sa halamang gamot. Ang mga Aitas ay may kaugalian din na hindi ka pwedeng makikain kung hindi ka nagtrabaho o hindi mo pwedeng kunin ang bagay na hindi mo pinagtrabahuan. At ayon sa kanila ay pinalaki sila ng kanilang mga magulang na may respeto at paggalang at hindi sila namamalimos na gaya ng ibang mga grupo, kundi sila ay masisipag magtrabaho para matustusan ang kanilang ikinabubuhay. Numero 6. Mangyan. Ang mga Mangyan ng Mindoro ay kilalang tribo sa Pilipinas sapagkat sila ang may pinakamalaking populasyon na binubuo ng 8 magkakaibang pangkat ng Mangyan. Sila ay may mapayapang reputasyon. Ibang-iba sila kumpara sa tribo na mula sa Hilaga at tribo mula sa Timog. Bagaman, ilan sa kanila ay niyakap na ang relihiyong Kristiyano, ay mas malaking porsyento pa rin ang nagsasagawa ng katutubong paniniwala at ritual. Numero 5. Palawan. Ang Palawan ay tahanan din ng iba't ibang mga tribo tulad ng Batak, Palawenyo, Palawano, at ang Tagbanwa. Karamihan sa kanila ay nakatira sa mga bundok at meron din naman nakatira sa mas mababang bahagi ng kalupaan. Ang ilan sa mga pangkat na ito ay ibinilang o kabilang na din sa malaking tribo ng Manobo ng Timog. Hindi pa nila lubos na niyakap ang urbanismong pamumuhay. Numero 4. Ati at Tumandok. Sila ay isa sa pinakamaliit na tribo sa Visayas. Ang mga tribo ng Ati at Tumandok sa isla ng Panay ay siyang unang umangkin sa isla at tinawag bilang kanilang pag-aari o tahanan. Ang mga Ati ay inuugnay sa iba pang mga katutubong grupo sa bansa. Halos kahawig at kasingkulay nila ang mga Aitas o Negritos. Bagaman ilan sa kanila ay niyakap na ang relihiyon na mula sa kanluran, ay napapanatili pa rin nila ang katutubong paniniwala na minana pa nila mula sa kanilang mga ninuno. Numero 3. Badyaw. Ang mga Badyaw ay orihinal na mula sa mga isla ng Sulu sa Mindanao. Kilala sila bilang tribo sa dagat na nakatira sa mga bangka. Namumuhay sila bilang mga mangingisda. Dahil sa mga hidwaan noon sa rehiyon, ang karamihan sa kanila ay lumipat sa mga kalapit na bansa tulad ng Malaysia at Indonesia. Samantalang, ang ilan na nanatili sa bansa ay lumipat sa ilang bahagi ng Luzon. Bago tayo dumako sa ating numero 2 at numero 1, ay shoutout muna natin ang lahat ng subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan at sa ating kaibigan na Angels and Twins TV ng Dubai, United Arab Emirates. Sa ating numero 2 at numero 1 ay ang dalawang malalaki at tanyag na tribo sa ating bansa. Kilala sila bilang mga headhunters o tribong mga ngaso ng ulo at tribong mandirigma. Numero 2.
Lumad. Kilala ang tribong ito bilang mga mandirigma ng Timog. Sila ay nakikipaglaban noon para ipagtanggol ang kanilang nasasakupan. Ang mga katutubong tribo na matatagpuan sa Mindanao at Kanlurang Visayas. Ang mga katutubong grupo na ito ay kilala bilang Lumad. Isang katagang Cebuano na nangangahulugang natibo o katutubo. Ang mga tribo ng Lumad ay binubuo sa 13 pangkat etniko, kilala bilang Blaan, Bukidnon, Higaunon, Mamanwa, Mandaya, Manobo, Mansaka, Sangir, Subanen, Tagabawa, Tagakaulo, Tasaday at Tibuli. Ang tribo ng Lumad ay higit na kilala sa kanilang napakagandang musika na tinutugtog gamit ang kanilang mga nilikhang instrumento. Habang ang Manobo na kabilang sa mga tribong Lumad ay may kasamang karagdagang malalaking mga pangkat etniko. Ilan lamang sa kanila ay ang mga Ata Manobo, Agusan Manobo at Dulangan Manobo. Ang kabuuang populasyon sa pangkat ng Manobo ay walang makapagsasabi ang tunay na bilang. Ang maliwanag lamang ay sinakop nila ang mga pangunahing mga lugar o lalawigan sa rehiyon ng Mindanao. Numero 1. Igorot. Ilang pangkat ng mga Igorot ay tinatawag na mga headhunters o mga ngaso ng ulo. Noong unang panahon kasi, kapag sila ay nakikipagdigma sa kanilang mga kaaway o kalaban, ay pinupugutan nila ng ulo at inuuwi ito sa kanilang mga tribo. Ang tribong ito ay binubuo ng maraming mga pangkat sa hilagang bahagi ng bansa. Karamihan sa kanila ay naninirahan sa mga bulubunduking bahagi ng Cordillera. Sa katunayan, ay kilala sila na bihasa sa pagtatanim ng palay. Ang isang pangkat na kilala bilang Ipugaw ay siyang lumikha o gumawa o nagtayo ng kilalang bai-baitang palayang o Banawe rice terraces na napabilang sa 8 Wonders of the World. Ang mga ninuno ng katutubong tribo na ito ay nakagawa ng isang sistema ng mga patubig sa mga palayan sa mga bundok ng Ipugaw. Higit na 2,000 taon na ang nakalilipas. Kasama rin sa tribo ng Igorot ang mga pangkat ng Buntok, Ibaloy, Isneg, Kalinga, Kankanai at Tingyan. Ang iba pang mga tribo na naninirahan sa Hilaga ay ang Isnag mula sa Apayao, Gaddang na matatagpuan sa pagitan ng Kalinga at Isabela, at ang mga Ilonggot na naninirahan sa mga bulubunduking bahagi ng Hilagang Luzon na tinatawag na Sierra Madre at Caraballo Mountains. Kung meron kaming hindi nabanggit na grupo ng mga tribo at may nalalaman kayo patungkol sa kanila at maging ang inyong pananaw at reaksyon sa mga nabanggit, ay maaari lamang na ikomento sa baba para mas marami pa tayong malalaman sa napakayaman na kasaysayan ng ating bansa. Tulungan natin ang ating mga katutubo. Sila ang salamin at pinagmulan ng ating lahi. Igalang ang kanilang paniniwala, kasuotan at pamumuhay. Kung wala sila, ay wala din tayo bilang mga Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pindutin ang like, subscribe at huwag kakalimutang pindutin ang bell icon para updated sa ating mga upcoming videos. Inaanyayahan ko rin kayo na bumisita sa iba pa nating mga videos na nasa inyong screen. Maraming salamat po!